Nagsisimula ang kwento sa Ortiga Royal Academy of Magic. Nakilala namin si Alto Goldfield. Sinabi sa kanya na bumagsak siya sa summoning exam at kung hindi siya makakabuo ng kontrata sa isang pamilyar kinabukasan, siya ay mapipilitang ulitin ang taon. Nakipagkita si Alto sa kaibigan niyang si Lilia Cotlefet. Nagulat siya nang malaman na maaaring mapigil si Alto ng isang taon sa kabila ng perpektong marka sa iba pang klase. Sinabi ni Alto na may oras pa siya hanggang bukas at bibigyan niya ito ng huling pagsubok. Pumunta siya sa library para humingi ng tulong. Nahulog ang isang libro sa kanyang ulo. Sa pagtataka niya, isa itong lumang summoning book. Inuwi niya ang libro at sinunod ang ritual. Nag-activate ang spell at inalok ni Alto ang kanyang dugo. Matagumpay ang pagpapatawag at isang hubad na babaeng demonyo na si Vermal ay lumitaw. Bumuo sila ng kontrata at hinalikan siya ni Vermel para maubos ang mana niya. Sinubukan siyang akitin pero tumanggi ito at pinasuot siya ng damit. Nalilito si Alto kung bakit pipiliin ng demonyo na pagsilbihan siya bilang pamilyar dahil ang mga demonyo sa kasaysayan ay palaging sumisira sa tao. Sinabi niya na siya ay nabuklod sa aklat at maglilingkod bilang pasasalamat sa pagpapalaya. Kinabukasan, ipinakilala ni Alto si Verma sa guro bilang kanyang tawag. Tinago niya ang mga sungay at buntot para magmukhang tao. Sa una, di siya naniniwalang pamilyar si Vermal dahil walang talaan ng pamilyar ng tao. Pero ipinakita ni Vermel ang crest at napilitan siyang tanggapin at ipasa si Vermal. Naiinggit si Lilia kay Vermal habang pinagmamasdan sila. Sa klase, si Vermel ay nakaupo sa kandungan ni Alto, ipinapakita ang pagmamahal. Sinabi ng guro na hindi angkop ang ganoong pag-ugali, ikinatuwa ito ni Lilia kay Ijenay. Ngunit sabi ni Vermele, maraming estudyante ang may pamilyar na kasama at sinipi ang doktrina ng mga paaralan. Tulala ang guro at nahirapan si Lilia. Pagkatapos ng klase, hinarap ni Lilia si Alto. Ayaw niya kay Vermal at hinamon sila sa tunggalian. Kung manalo siya, lalayuan ni Vermal si Alto, pero kung mananalo si Alto, susundin niya ang utos nito. Tumungo sila sa plataporma sa kalangitan at ipinapalabas ang tunggalian sa mga mag-aaral. Tinawag ni Lilia ang kanyang Sylphid, isang high-class wind spirit. Nagulat si Vermal, pinagsama ni Lilia ang kanyang wind magic at pamilyar, nagpakawala ng malakas na atake sa hakbang ni Alto at patuloy ang pag-atake. Kapag naalis ang alikabok, walang arma si Vermel. Gumamit siya ng mahika na nagpukaw kay Lilia kaya natalo ito. Dahil nanalo si Alto, inutusan niya si Lilia na maging kaibigan ni Vermel. Sinabi ni Vermel kay Alto na mahal siya ni Lilia, ngunit hindi siya naniwala. Hinahalikan niya ito upang palitan ang mana at sinabing kailangan niya iyon. Sinubukan niya itong akitin muli na sinasabing may mas epektibong paraan, ngunit pinigilan siya at sinabing hinahalikan ay sapat na sa susunod na araw. Parang lahat sila nakatingin sa kanila papuntang school. Sinabihan ni Alto si Vermal na mag-low profile para di mapansin. Gumalaw ang dragon sa daan pero pinigilan ito ni Vermel agad, pinalipad ito malayo. Napansin ni Alto na lahat ay nakatingin kay Vermel at pinagalitan siya. Malugod na tinatanggap ng punong guro ang mga mag-aaral sa ikalawang taon at si Alto ay pumapasok sa iba't ibang klase. Naiinggit pa rin si Lilia sa pagkakapit ni Vermel kay Alto. Pagkatapos ng klase, sumama si Lilia kina Alto at Vermal pauwi para mabantayan sila. Hinarap nila ang dalawang estudyante, ang may-ari ng dragon na natalo ni Vermil at ang kuya niyang si Rex. Nandito sila para maghiganti kay Vermal, pero habang sila ay ginulo, sumilip si Alto sa likod at nakulong sila sa bilangguan ng kristal. Ipinatawag ni Rex ang kanyang pamilyar at kumawala. Si Rex ay isang 5th-year student at nagpapatawag ng dinosaur. Ipinadala ni Rex ang kanyang pamilyar sa pag-atake, ngunit pinalakas ni Vernal si Alto's mana na nagpapahintulot sa kanya na magpakawala ng mas malakas na kristal na magic at talunin si Rex. Pag-uwi, tinanong ni Vernal kung ano ang gusto ni Alto sa buhay. Nag-aalok siya na payamanin siya, ngunit sinabi ni Alto na gusto niyang maging mahusay na salamangkero. Ipinaliwanag niya na may 4 na hanay ng mga mage, tanso, pilak, ginto, ngunit nilalayon niyang maging platinum-ranked mage. Inaprobahan ni Vernal ang pangarap at nangakong tutulong. Kinabukasan, nakilala nila ni Lilia sina Marks at Cheryl. Si Marks ay mula sa marangal na pamilya at humanga kay Alto na natalo ang isang 5 taon na mag-aaral, ang kanyang karibal. Dumating ang guro at sinabi na tinawag sila ng punong guro.
Sinabi ng punong guro na isa sa kanila ang magiging kinatawan ng mag-aaral na magpapasya kung sino ito. Binibigyan niya sila ng espesyal na pagsubok. Ang makakakuha ng bulaklak na engkanto mula sa kagubatan ay magiging kinatawan ng klase. Tinawag ni Mark ang salagubang niyang si Franchos at nagmamadaling umalis. Inatake si Mark ng lalaking kumakain ng halaman na iwan si Cheryl upang tulungan siya. Ang iba ay patuloy na naghahanap ng bulaklak at nakita ito sa tuktok ng bundok, ngunit binabantayan ng natutulog na Cerberus. Si Lilia ay may invisibility potion at planong gamitin ito para makalusot sa Cerberus. Nag-aalala si Alto na maamoy siya ng Cerberus, pero sabi ni Lilia na may sipon ito kaya okay lang. Uminom siya ng potion at naging invisible, pero kita pa rin ang kanyang mga damit. Nataranta si Lilia sa paghubad sa harap ni Alto, pero kailangan. Papalapit si Lilia sa Cerberus, naalala ni Alto na kompetisyon ito. Sinabi ni Vernal na matatalo niya ang Cerberus, pero kailangan pa ng mana kay Alto. Sinubukan ni Lilia na makalusot sa Cerberus, ngunit napansin siya nito. Inabala ni Alto ang Cerberus at sinabihan si Lilia na kunin agad ang bulaklak. Habang aangat na umatake ang Cerberus, lumitaw si Vernal at pinakawalan ang kanyang kapangyarihan. Sa lakas na pagsabog, nakuha ni Lilia ang bulaklak at mabilis na ibinalik. Inamin niya ang pagkatalo at ibinigay ang bulaklak kay Alto, ngunit sa pagkawala ng invisibility, nahulog ang bulaklak mula sa kanyang kamay. Napunta ito sa mga kamay ni Cheryl. Nanalo siya at binati siya ng iba. Sa pagpunta sa paaralan, nasiyahan si Vermal kumain ng ubas sa unang pagkakataon. Dahil nabuklod ng daan-daang taon, wala siyang pagkakataong makaranas ng modernong pagkain. Tumingala ang mga estudyante sa langit habang lumilipad ang mga dragon. Humanga ang lahat kay Chris, pinuno ng Dragon Riders. Tinanong ni Vernal si Alto kung sino sila at ipinaliwanag niya na sila ang Dragon Riders, ang club na kinabibilangan ni Rex. Sa paaralan, nakilala nila sina Max, Cheryl at Lilia. Ipinaliwanag ni Max kung gaano kahanga-hanga si Chris. Bukod sa pagiging pinuno ng Dragon Riders, isa siyang executive sa Student Council at isa sa 7 estudyanteng may ranggo na ginto sa paaralan. Namangha si Alto na gold ranking na siya bilang estudyante. Wish niyang maging katulad ng Student Council President na malapit na sa platinum rank. Sinabi ni Vermal na posible ito habang hinihigop siya. Mabilis siyang tinulak palayo ni Lilia at gaya ng dati, nagtalo ang dalawa tungkol kay Alto. Pagkatapos ng klase, inilabas ni Lilia ang kanyang frustrations tungkol kay Vermal kay Cheryl sa change room. Iniisip niya kung tao pa ba si Vermal, naaalala kung paano niya natalo ang Cerberus sa isang hit, isang bagay na kahit isang gold-ranked mage ay hindi magagawa. Naghihinala si Lilia kay Vermelle at nanumpa na ilantad siya. Napagtanto ni Cheryl na gusto ni Lilia si Alto, na naging sanhi ng kanyang pagkataranta. Hinikayat siya ni Cheryl na ipagtapat ang nararamdaman. Samantala, sa boys' changing room, gumawa ng eksena si Vermelle na sinusundan si Alto. Habang nagbabago ang mga lalaki, napahiya si Alto at nagselo si Lilia. Nakasilip si Vermelle kay Alto na nagpapalit. Sinabi ni Alto na kailangan nilang maging mahinahon para maiwasan ang problema sa Student Council. Sinabi ni Vermelle na tatalunin niya lahat at magiging gold rank si Alto agad. Habang naglalakad, hinarap sila ng Student Council. Mabilis na umiwas ang tatlo. Habang dumadaan, pinandilatan ni Chris si Vermal, nagtataka sino siya. Pumasok si Vermal sa shower ni Alto at sinubukan siyang akitin. Muli, binugbog ni Chris si Rex. Nang malaman niyang nawala si Alto, nahihiya siya na maging bahagi ng Dragon Riders dahil ang pamilyar niya ay dinosaur lang at hindi dragon. Patuloy siyang binugbog at pinatalsik sa Dragon Riders. Narinig ni Alto na nasa infirmary si Rex at binisita siya. Sinisisi ni Kuya Rex si Alto kung bakit siya pinatalsik sa Dragon Riders. Napagtanto ni Alto ang nangyari. Di nagtagal, pumunta si Alto sa duel platform kasama si Vermelle, kaharap nila si Chris. Binigyan ni Chris ng pagkakataon si Alto na umatras, ngunit determinado silang lumaban. Ipinatawag ni Chris ang kanyang pamilyar na dragon, tinawagan ni Alto si Vermal at pinalakas ang kanyang mana. Si Lilia ay takot na tumingin habang inilunsad ni Alto ang kristal na pag-atake. Pinahanga si Chris ngunit napigilan sa isang putok ng mahika. Muling nagpaputok si Chris at napilitang harangin ni Vermal ang pag-atake. Okay naman si Vermal pero may kaunting pinsala.
Nagpatuloy si Chris sa mabilis na fire barrage ng mga bolang apoy. Hinaharangan ni Vermal ang lahat ng putok at bumagsak sa lupa. Sinubukan ni Alto kontrahin gamit ang kanyang mga kristal, pero nabasag lahat ni Chris. Humanga si Chris sa husay ni Alto, lalo na kung paano tinutugunan ni Vermel ang mga pag-atake. Binigyan ni Vermel si Alto ng higit na kapangyarihan, kaya nakapag-launch siya ng malaking barrage ng kristal kay Chris. Nagkaroon ng malaking pagsabog. Gumaan ang loob ni Alto, pero bumangon si Chris sakay ng kanyang dragon. Ipinagmamalaki niya na totoo ang mga dragon at lahat ng iba ay mas mababa. Pinaulanan niya sila ng apoy mula sa itaas. Nagtanggol si Vermal kay Alto at sinabihan siyang buuin ang mana. Determinado siyang patunayan na mali siya. Pinalakas ni Vermal si Alto at naglunsad ng malaking pag-atake ng kristal. Binasag ito ni Chris, ngunit nawala sa kanyang paningin si Alto. Gamit ang mga kristal, tumalon si Vermal kay Chris. Bago makapag-react si Chris, hinawakan ni Alto ang kristal sa kanyang lalamunan at nanalo sa laban. Lahat ng estudyante ay nagyaya kay Alto at siya ay naging tanyag sa mga babae, dahilan para magselo si Lilia. Si Professor Obsidian ay lumitaw at tinuruan si Alto na huwag basta-basta magduel. Binati niya si Alto sa panalo at umalis. Sinundan siya ng mga babae. Tinanong ni Alto si Lilia kung gusto rin niya ito, ngunit nainsulto siya. Nakipagkita si Chris kay Rex at nagulat na ginagawa nito ang sariling gawain. Humingi siya ng tawad ngunit nagulat sa narinig. Si Rex ang pumalit at nagkaayos sila. Kinagabihan, sinubukang akitin muli ni Vernal si Alto, ngunit sabi niya dapat halikan ang mahal nila, kaya sinabi ni Vernal na mahal niya ito na ikinagulat ni Alto. Kinabukasan, nag-aalala si Alto habang si Vernal ay mukhang refreshed. Naalala ni Alto na sinabi ni Vernal na mahal siya nito at namula. Pumunta siya kay Professor Obsidian at nagtanong kung ang mga demonyo ay maaaring umibig sa tao. Sinabi ni Obsidian na gusto lang ng mga demonyo ang mga tao para sa mana. Sa hapunan, hinarap ni Alto si Vermel, tinanong kung mahal lang siya para sa kanyang mana. Inaalo siya ni Vermel at hinahalikan nang hindi nauubos ang mana. Sinabi ni Vermel na dapat subukan siyang halikan, pero hindi niya magawa. Kinabukasan, masaya si Alto na nalutas na niya ang nararamdaman para kay Vermel. Humingi siya ng paumanhin kay Professor Obsidian sa kakaibang tanong tungkol sa mga demonyo, ngunit natuwa ang profesor na bumuti na ang pakiramdam ni Alto. Nang maglaon, nakipagpulong si Obsidian sa isang babaeng estudyante ng pribado. Sinabi niyang mahal niya siya at niyakap. May hawak siyang kahina-hinalang syringe. Natagpuan ang batang babae na nagyelo sa kanyang silid. Kumalat ang bulong-bulungan. Nailigtas ang batang babae ngunit nakoma. Iniimbestigahan ng Student Council ang pag-atake. Tinalakay ng Vice Presidente na si Ryuga Shinuji at Executive na si Jessica Squartz ang insidente na inihayag na ito ang pangatlong estudyanteng nakoma. Samantala, sinusukat ni Alto si Vermele dahil inatasan silang magsulat ng ulat tungkol sa kanilang mga pamilyar. Naghubad si Vermel para sukatin siya ni Alto habang si Lilias ay espiya sa kanila. Si Lilia ay nasa labas ng kanyang silid kasama si Cheryl at ang ulat nito at galit na galit siya. May isa pang invisibility potion at kopya ng Alto's key si Lilia. Iniwan niya ang damit kay Cheryl at pumasok sa dorm ng mga lalaki. Binuksan niya ang pinto ng Altos at pumasok sa silid. Lumapit si Alto kaya siya'y nataranta, ngunit kumuha lang ito ng libro. Sa paghahanap ng tamang libro, hinawakan ni Alto si Lilia nang hindi napapansin, iniwan siyang nakatulala. Nakumpleto ni Alto ang ulat na naglilista ng gusto ni Vermele, tulad ng ubas. Pero idinagdag ni Vermele ang pangalan ni Alto. Samantala, natalo ni Chris at ng kanyang dragon si Rex at ang mutated dinosaur. Iyon ang katapusan ng video. Don't forget to like and subscribe para sa part 2. Salamat sa panonood at kita tayo sa susunod.